Lahat, magandang umaga po sa bawat isa. Batiin nga po natin ang ating mga katabi. Magandang umaga. Kumain ka na ba? Tanong nyo nga po. Ano po sagot? Yung mga hindi pa po kumain, mamaya po, kakain po tayong lahat ng salita ng Diyos. Amen po? Welcome po sa mga bagong punta pa lang dito na paki-off naman po ang cellphone kung maaari po sana upang hindi po tayo ma-distract ng kalaban. Purihin at pasalamatan po ang Ama sa araw na ito. Binabati ko po una sa lahat ang nagdiriwang po ng kaarawan sa araw na ito, ang aming pong kapatid na si Tita Opi. Isa po siyang alagad. Tita Opi, marami pa pong kaarawan ang dumating sa inyo. Bagamat po dumaraan po kayo. Paki-off po yung mga cellphone. Yeah. Tita Opi, muli po, maligayang kaarawan po. 10 ng mga kapatid niyo pong hinirang na alagad sa dakong ito. Hangad po namin ang kalusugan, ang kalakasan at kasiglahan ay inyo pong tamuhin upang muli ang pagnanasa niyo pong makaparito at makapaglingkod sa Ama ay magkaroon ng kaganapan. Salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Para po sa araw na ito, ang tema po natin ay ang pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoon. Marami po sa atin, maraming nagaganap sa ating buhay sa bawat araw. Subalit kung minsan, nakakaligtaan natin ang magpasalamat sa ating Panginoon. Amen po ba? Itaas nga po ang kamay na sa loob ng isang araw ay hindi nakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Amen. Lahat po nagpapasalamat. Subalit yung may mga pinagdaraanan po tayo na kumisay malalim o dili kaya mabigat na pinagdaraanan natin. Halimbawa karamdaman o dili kaya po ay mga pagsubok na kinakaharap natin sa ating buhay na kuminsan nakakaligtaan nating pasalamatan ng ating Panginoon. Hambing nga po sa Ebanghelyo sa araw na ito, kung paano po ang 10 ketongin ay pinagaling ng ating Panginoon sa kanilang pananalig at pananampalataya. Subalit, isa lamang po ang nagbalik sa Panginoon upang magpasalamat. Amen po? Ganyan po ang tao. Kung sa bilang pagkatao po, marami pong sa atin na nagaganap ay ganon. Kapag nakuha na ang gusto, wala nang pagpabalik ng pasasalamat o wala nang pakialam sa nagbigay sa atin o tumulong sa atin. Amen po? Subalit ngayon po na tayo'y nakakilala sa ating Panginoon at tayo po'y nagninilay, doon po mararamdaman natin sa ating puso yung tunay na galak at ang hindi man bigkasin na ating mga labi. Subalit ang kagalakan ay isa rin pong tanda ng pagpapasalamat sa ating Panginoon kung paano tayo nagagalak siyang nasa isip at damdamin natin. Ito'y kalugod-lugod sa Kanya. Amen po? Kaya bilang ang tema po natin ay pagpapasalamat, pagbabalik ng pasasalamat, sino po ang nais magbahagi upang magpasalamat sa ating Panginoon sa mga naganap sa inyong buhay? Meron po bang volunteer? Si tatay, ayun o, ang ganda po ng ngiti. Sige po. Matagal-tagal na rin po siya nang huling magbahagi sa harap na ito. Kaya ibinibigay ko po sa inyo. Purihin po ang Ama, si Tito. Isang magandang umaga po para sa atin lahat. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat yung buhay na ipinagkaloob niya sa akin. 71 taon po ako ngayong araw na ito.
Salamat po sa inyong lahat. At doon po sa 71 taon, binigyan pa rin po niya ako ng magpipitong taon na po niya ako binigyan ng kagalingan. Yun po ang lubos-lubos na nagpasalamat ko rito. Kaya po ako ay hindi nakakalimot magbalik-balik dito sa Divine Mercy sa dambanang ito. Dito po ako nakatitikim ng kapanatagan ng loob. 2008 po ako nung unang makarating dito sa dambanang ito. Doon po sa pagpunta ko rito, yun po ay maneho ko lamang yung aking kapatid na nagyaya dito. Si Apo Conching ay nakita ko, wala pa itong dambanang ito, doon sa bahay ng aking kapatid. Doon 2008, hindi ko alam, kinuha po ako ng numero ng aking kapatid. Pagkatapos po ng gawain, pumasok kami sa adorasyon. Dinalog ko po kay Apo Conching ang aking nararamdaman. Dahil sa ako po ay nagpatingin sa doktor at nakaramdam ako ng paninikip ng aking dibdib. Binigyan, in-x-ray po ako, in-ECG hanggang sa ito de echo na request ng doktor. Ginawa ko po yun. So, balit namin ko ang gamot na ibinigay sa akin na inireseta, ay hindi ako mapalagay, hindi ako makatulog. Idinalog ko po sa mahal na Apo Conching natin ang ating problema. Tinura ni Apo Conching, kung naniniwala ka, magsiyam ka. Wala kaming gamot dito, ang gamot namin dito ay dahon-dahon. Sinabi ko po at idinalog kay mahal na Apo Conching na ako daw po na mayroong heart enlargement at yung isang tatlong ugat na principal sa ating puso. Yun daw pong isa, yun sa doktor ay nagbabara. Wala pa po siyam na araw na aking nagsiyam. Nakaramdam ako ng kaginhawahan at nakatulog ng maayos sa aking sarili. 6 na araw pa lang po ay napunta ako dito ang ginhawang-ginhawa ng aking pakiramdam. Tinura na Apo Conching, mapalad ka. December po nun eh. Magandang regalo ng buhay na Diyos ang nasa sa akin. Nung mga panahon po na yon, merong mga nagpapatotoo. Tumatayo dito sa harapan ng Divine Mercy. Sa sarili ko, parang gusto kong itaas yung sarili ko, ang kamay ko. Naibig ko yung i-share yung aking nararamdaman sa kalooban ko. Hindi po nangyari nung araw na yun. Bago po matapos ang 9 na araw, natawag ang aking para magbahagi sa aking nararamdaman. Ibinahagi ko po ang nararamdaman ko. Sa aking sarili, hindi ko na po kailangan magbalik sa Diyos, sa doktor. Dahil meron po tayong sariling pandama at nadarama natin kung ano ang ating nasa isipan at kalooban. Nagpapasalamat po ako, Divine Mercy, sa Diyos na buhay, kay Apo Conching na ginabayan ng buhay na Diyos sa kanyang katauhan na humima sa akin at humaplos at sa lahat ng kanyang mga alagad. Sa 7 taon, magpipitong taon po ako dito. Sa December 10, 7 taon na po ako. Nagbabalik-balik dito sa dambanang ito. Iyon po ay pinagpapasalamat ko. At isa pa, ang aking may bahay ay na isama ko rito. Dati-dati po ayaw niya sumama. Pag tinanong niya, tatay, saan ka pupunta? Kay Apo Conching sa Divine Mercy. Ano, gusto mo sumama? Hindi siya sumasama.
ang aking mahal na kabiyak ay diabetic. Hanggang sa siya ay ma-dialysis. 2 taon siyang dinadialysis. Subalit, nung minsan, tatay, saan ka pupunta? Divine Mercy kay Apo Conching. Sasama ko. Sasama daw siya. Iyon ang kagalakan sa puso ko. Yung maisama ko siya rito sa dambanang ito kay Apo Conching at sa Divine Mercy. Sa ngayon po siya ay 1 taon at 4 na buwan nang namayapa. Sa pagyaw niya na yon, ako'y lubos na nagabayan ko siya sa lahat ng kanya habang siya'y nabubuhay. At naisama ko siya rito at na hapalos na Apo Conching at dito sa Divine Mercy. Alam kong siya ay kapiling na ng buhay ng Diyos sa kanyang kaharian. Sapagkat ang aking asawa nakapangumpisal siya, napahira ng Santo Olyo hanggang sa siya ay manamayapa. Hindi siya nakalimot. Marami siyang minahal at natulungan. Kaya, alam kong siya ay nasa kaharian ng Diyos. At ako'y lubos-lubos na nagpapasalamat sa tinatamasa kong lakas ng Espiritu at pangangatawan. Sa edad ko po nito, wala akong maintenance. Thank you po, Lord, sa lahat ng biyaya at pagpalang binibigay mo sa akin. Marami po salamat. Divine Mercy sa lahat. Maraming salamat po, Tay, sa inyo pong pagbabahagi. Tunay nga po na sa unang pandama na kung paano ang unang araw na kayo'y tinawagan ng ating Panginoon sa dakong ito, ibinigay po sa inyo ang kagalingan, higit ang kagalingan ng inyong kaluluwa. Kaya't magpasa hanggang ngayon, patuloy po kayong nagpapasalamat sa Ama, hindi man sa tuwin na kayo nasisilayan, subalit hindi kayo nakakaligta na siya'y pasalamatan at tunguhan sa dakong ito. Amen po. Mapalad po ang mga nagbabalik tanaw at nagpapasalamat, hindi man tuwiran na inyong katauhay na naririto, subalit saan man po kayo naroroon, sa damdamin at kaisipan, huwag iwalay ang Ama kung paano nasumpungan ng liwanag niya. Patuloy na siya magagalak. Amen po. Ang ikalawa ko pong tatawagin para magbahagi po at magbalik ng pasasalamat sa ating Panginoon ay ang kapatid po namin na si kapatid na Efros Mejia. Isang magandang umaga po sa atin lahat. Buhay bang Diyos? Napakaganda ng tema ng ating kapatid, pasasalamat. Pagbabalik, pasasalamat siya, Ama. Napakarami po namin dapat ipasalamat siya, Ama, sa bawat araw na pagbibigay niya ng mga magandang salita na lumuluwal sa mahal Apo Conching, na kung paano nga po natin nadama ang buhay na Diyos. Hindi po sapat bilang isang lingkod ako na pasalamatan lang sa sarili ko ang Ama. Higit kailangan talagang pasalamatan natin siya sa tuwina sa mga biyaya na pinagkakaloob niya sa atin sa bawat araw. Sa mga biyaya na sa dating buhay ko po, hindi ko po tinatawag na biyaya ang mga dumarating sa aking pagdalisay. Yun po ay isang tinatawag ko na mabigat na pagsubok. Subalit ngayon na nandito na ako sa Banal na Espiritu, pinapasasalamatan ko ang Ama sa tuwina sa mga pinagdadaanan namin sa buhay, karamdaman man siya, o ano mang dagok ng buhay. Sa dating buhay nga po, hindi ako marunong magpasalamat siya, Ama.
Ang nalalaman ko po, puro hingi, puro hingi. Kala ko po, pag ako humingi sa Ama, diringgin niya ako. Subalit hindi po pala iyon ang dapat. Kailangan po pala pasalamatan natin siya sa tuwina sa mga ibinibigay niya sa atin. Yun lang po palang buhay natin, pagmulat natin ng mata, ay isang biyaya ng napakalaki na pahiram sa atin ng Ama. Subalit iyon po hindi ko tinatanaw na at ang alam ko po ay binigay niya sa atin ay buhay. Ganun lang po. Subalit ngayon po, patuloy ko siyang pinapupurihan at pinasasalamatan kung paano po yung pandama na ipinagkaloob niya sa akin. Na kung ano man po yung mga pinagdadaanan ko na mga karamdaman ng aking pamilya. Yun po binabalik ko ng papurit po sa salamat sa Ama at higit ko po siyang nakikilala ng lubos. At doon ko po siya nadadama na siya'y buhay, na kumikilo sa aming buhay. Kagaya po noong nakaraang 2 months na po yun, isang tawag po ang dumating sa akin na tinawagan ako ng kapatid ko na ang nanay ko daw po ay na-stroke. Handun po yung ibinigay sa akin na Ama na katapangan ng kalooban na hindi po ako nataranta, hindi ako natakot, basta po patag lang ang aking kalooban. Ang sabi ko po sa aking mga kapatid ay ganito, sige, painumin nyo ng tubig na maligamgam, ibabad nyo yung paa sa tubig na maligamgam at basain nyo yung bimpo, idampin nyo sa katawan, pababa. At huwag nyo ilalakad ng mataas ang presyon. Andun niya po yung takot na takot mga kapatid ko kasi po doon inabutan sa kapatid ko sa kolonya. Malayo po sa akin. Ako naman po nakagayak na patungo na rito sa Dambana. Noon pong ako tinawagan nila, hindi po ako nataranta, hindi po ako wala po akong pagkatakot. Basta ang inuna ko po, tumalima ako, gumanap ako rito. Ang sabi ko po sa kanila, sige, kung ako ang tatanungin nyo, doon ko dadalhin sa Dambana ng Divine Mercy kay Apo Conching. Talaga po sigurong ganoon ko mo yung mga kapatid ko, yung isa lang po ako, na ipinaglalaban ko ang Ama. 11 po kami, hindi po sila ganoon. Naniniwala, karakaraka. Ang ginawa po nila, tinakbo po nila sa doktor. Nung puntalin nila sa doktor, diretso rin po ako dito ng pagtungo. Nung pag-uwi ko po, tinanong ko sa kanila kung nasaan. Ang sabi po ay nasa patawad po. Sa doktor po, dinala po nila roon. Nandatnan ko po ang nanay ko, hindi na makagalaw, hindi na po makalakad. Sabi ko, inang manalangin ka, tumingi ka ng awa sa Panginoon at walang ibang nakakapagpagaling sa Kanya. Sa inyo, kundi siya lang. Ganun po ang sinambit ko. Tapos nga po, nakumpain po na ilang araw, hanggang di na nga po siya makalakad, binubuhat na lang namin. Hanggang sa dumating nga po na naiuwi na namin ang aming tahanan. Inaangmuki ko pa rin po siya na dito ko siya dadalhin dahil alam na alam ko na handito ang buhay na Diyos. Subalit, ganun nga po talaga pag hindi patakda. Hanggang sa dumating nga po na hinayaan ko lang sila hanggang dumating po na nagalit pa sa akin ng isa kong kapatid. Sa akin, hindi po niya maunawaan ang aking pinaglilingkuran. Handun yung pagluha ko sa Ama, na Ama, sabi ko, patunayan mo sa kanila na ikaw ay Diyos na buhay na aking pinaglilingkuran. Ipakita mo sa kanila na kung sino yung sa akin sinusundan. Hanggang sa inaaya ko po ang nanay ko, ayaw po pa niya sumama na maraming dahilan. Hanggang naglulubinaryo na po rito, hiniling ko sa Ama. Sabi ko po, Ama, alam ko, buhay ka, diringgin mo ko. Hiniling ko po sa Kanya na makasama rito ang nanay ko. Purihin ang Ama, pang 3 araw po, dininig niya yung isang kahilingan ko. Nakasama ko rito ang nanay ko. Nakasama ko na po siya rito, nagsiyam po siya. Sa ngayon po, sa gaway at patnubay ng Ama, nakakasama ko siya. Hindi man po tuwirang gumaling na karakaraka ang kanyang karamdaman. Alam ko po na ang nanay ko ay nabuksan na ang kanyang pandama dahil sa tuwi na po, hinahanap-hanap na niya yung pagpuntungo rito
Kahit po ano sabihin ng mga kapatid ko, tiimbagang lang lumuluha sa Ama. Ngayon po, naisadyad ko po sa kalooban ng Ama ang nanay ko na nadala nga dito. Hindi ko po inaba yung mga kapatid ko, basta puro pagdulog lang po sa Ama. Sabi nga po ng mahal na Apo Conching, kung isang lingkod ka na, hindi ka naman dapat makipagdebate. Kundi patuloy at patuloy mo lang siyang inaalay sa Ama. Buhay na buhay ang Ama at ngayon po ang nanay ko nakakasama ko na dito. Kaya patuloy kong pinasasalamatan ng Ama sa mga pagsubok na pinagdadaanan ko sa anak ko, sa mga, alam ko po, nakakalagay niya ako sa tuwina sa mga dinadaanan kong pagdalisay sa anak kong panganay, unang-una po. Kaya Ama, patuloy kitang pinapupurihin at pinasasalamatan sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan. Hindi po sapat ang bawat araw na pagtalima ko na pasalamatan kita. Kung hindi, marami pa po akong dapat gawin para kita'y patuloy na mapasalamatan. Kaya po ngayon, patuloy po akong nakikibaka, lumalaban, at patuloy ko pong pinasasalamatan ng Ama sa mga pinagdadaanan nga po na yan, na mga hamon sa buhay. Sabi nga po, hindi ka magiging isang alagad kung hindi ka dadanas ng mga pagdalisay sa buhay. Kaya po ang lahat ng ito ay binabalik ko sa Ama ang papurit pasasalamat. Salamat po. Maraming salamat po kapatid. Nawa po sa pagsasyam ng iyong ina, bagamat ito'y tapos na, nakamtam niya po ang tunay na kagalingan. Hindi man, wala na po ngayon eh, tapos na po yung siyam. Nawa po ay, kahapon po, yung huling araw. At nawa po ay nakamtan niya po yung tunay na kagalingan. Gayon din po yung mga pinagdaraanan nyo para sa inyong anak. Magtiwala lang po kayo at patuloy na maghintay. Kikilos po ang Ama at siya po ang magbibigay ng kaparaanan upang makahulagpos po kayo. Ngayon naman po, ibibigay ko po sa inyo upang antigin ang ating damdamin at sa katahimikan ito. Subalit bago po yun, pwede po ba check po natin yung mga bag natin at tignan po natin yung mga cellphone kung bukas? Para naman po pag ang mahal na Apo na po yung nandito, wala na pong tumutunog. Sige po. Please po. Huwag na po mahiya. Check nyo na po yung mga bag. Kahit po yung mga yung mga walang cellphone, check niyo po, sabay-sabay po. Kahit po yung walang cellphone, buksan niyo po yung bag niyo. Pakipatay po. Sige po. Diyan po, sa gawin dyan. Papakipatay niyo na po. Para po mamaya, mas makinabang po ang bawat isa. Amen po ba? Huwag po kayo magdaramdam. Ito'y marapat lamang po na ibigay po natin ng taus-pusong paggalang sa dambanang ito upang lahat po tayo ay makinabang at wala pong umuwi na kung paano po pumunta rito, uuwi ng walang dala-dala, kundi ang bawat isa po'y makadama at may iuwing galak sa ating mga puso. Amen po? At ibibigay ko po sa inyo sa oras na ito ang ating pong mahal na kapatid na si Nanay Myrna. Purihin ang Diyos. Salamat po, Ama. Sabi ko po sa kanya, nanay mo kasi ko kaya hindi mo masambit yung kapatid. Purihin ang Ama. Katotohanan po ang bahagi ng kapatid sa bawat araw pag nagising, buhay na pahiramay pasalamatan. Kaya po, salamat sa iyo, Panginoon. Purihin ka't dakilain sa bawat araw ng buhay ko na minamarapat mong maging makabuluhan sa pamamagitan ng damdaming mainam na nararamdaman ko sa tuwing ako'y gagamitin mo. Salamat sa ating minamahal na Apo Conching na ginagamit ng ating Panginoon upang matuto tayong magbalik pasalamat sa Panginoon sa lahat ng ating kinakamtan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Salamat.
sa'yo, aking Panginoong Jesus. Ako ay inibig mo ng lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo, tinupad mong lahat ito sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan na bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Tagumpay ang siyang dulot mo sa damdamin ko. Salamat din sa lahat ng pagdalisay mo. Bagaman minsay nanghihina ako, patuloy itinitindig mo. Kaya tanging dalangin ko, patuloy mong patatagin ako. Iparang mo ang takot ko sa puso ko. Bagamat ang kalaman mo'y patuloy na nanunukso, pamamagitan ng iyong Espiritu, tumatatag ako. Kaya patuloy na dalangin ko, ibuhos mo ang iyong Espiritu, ang ganap na kapuspusan nito sa kinalugdan mo. Bilang ang kuntsing ito na tunay na ginagamit mo upang ihayag ang salita mo dito sa mundo. Na siya nagiging sandata upang kami magkapakibaka sa hamon ng buhay.
wagwaging totoo. Salamat po, Ama. Sadyang kay buti mo, pinupuri kita at pinasasalamatan sa bawat araw ng aking buhay at walang kahulili pang galak na sambitin sa harapan. Salamat sa taong kinalugdan mo bilang Apo Kunching na siyang ginagamit mo upang kami maging matatag sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo at sa dakilang salita mo. Amen. Amen. Purihin ang Ama. Napakagandang awitin na Kanya po ibinahagi sa atin. Kung mataman po nating pinakinggan yung mga lyrics ng Kanya pong inawit, tuwirang mararamdaman natin yung galak at tayo po sa sarili natin ay magiging matatag din. Amen po ba? Kung paano po natin siya nasilayan at narinig yung Kanyang awit, di po ba hindi natin makikita sa Kanyang katauhan na siya po'y may daladala o dili kay pinagdaraanan. Sapagkat ang Ama po ang siyang bumubuhat, nagdadala at sa Kanya'y nagsasadsad sa Kanyang mga pinagdaraanan. Kaya purihin at pasalamatan ng Ama para po sa Kanya na kung paano ibatid ko po yung Kanyang mga pinagdaraanan at patuloy po siyang lumalaban sa Kanyang nakamtan. At batid ko po na ang lubos na kahulagpusan, kagalingan ng lupang katawan, ay Kanya pong makakamtan, bagamat nakamtan na po niya kagalingan ng kaluluwa. Amen po? At para po sa susunod nating magbabahagi, tinatawagan ko po ang kapatid na J.R. Cao. Maraming salamat po. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Buhay po bang Diyos? Buhay, buhay na buhay ang Panginoon. Napakasarap magpasalamat sa Panginoon. Subalit para sa akin po ang ibabahagi ko po na isinisilid niyo sa aking kaisipan, yung pong tanda ng pagpapasalamat na hindi po sapat yung salita na magpasalamat sa Panginoon. Ang pasasalamat po na para sa akin na nais ng Panginoon, yung pong nakakatupad tayo dun sa mga bagay na ibinabahagi niya sa atin. Yung napaglalabanan natin, yung mga bagay na pagsubok na dinadaanan natin. Sapagkat siya ang nagbibigay ng pahintulutan, siya din yung pumapawi. Yun po ay isang tanda ng pasasalamat sa Panginoon kung paano natin siya kinikilala. Ganun po kasi ang ginagawa ko sa pagpapasalamat sa Panginoon. Tinignan ko muna po yung mga bagay na nagagawa niya. Kung kaya nakilala ko ang Panginoon, na alam kong may Diyos na buhay na gumagawa sa aking buhay. Na sa bawat pinagdadaanan, sa bawat nagaganap, sa karangyaan man, sa kasiyahan man, sa kagalakan man, higit lalo po sa pagsubok, nandiyan po ang Panginoon na talagang masasabi ko na kung pinahintulutan ako ng pagsubok at nalagpasan ko, dahil kinikilala ko na may Diyos na nagbibigay, yun po isang tanda ng pasasalamat para sa akin. Dahil alam ko may Diyos na buhay, na umaagapay sa bawat nakakakilala sa atin. Ganyan po ang Panginoon. Ganyan ko po siya nakikilala at ganyan ko po siya pinakikilala kung paano siya kumikilos, kung paano siya gumagawa. Sapagkat kung hindi po natin makikita yung ginagawa sa ating sarili, kagaya po sa akin, kung hindi ko po man nakikita yung ginagawa niya, hindi ko po siya mapapakilala at hindi ko po masasabi kung ano nga ba at kung paano nga ba kumikilos ang Diyos. Alam ko po marami sa atin na nararamdaman at nadadama ang Panginoon. Sapagkat maging sa pakikipag-usap sa Panginoon, hindi naman po natin ginagamit yung ating bibig, kundi yung puso po natin ang ginagamit natin. Doon mapapatunayan ng Panginoon na sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, hindi man umusal ang bibig mo, alam niyo po, dadalo yung Espiritu, kilabot sa katawan, na mararamdaman ninyo. Ganun po ang banal na Espiritu.
kung paano nga po siya nagpapadama na nagiging malinis yung kaisipan natin. Nagiging malinaw po yung ibinibigay at binabahagi ng Panginoon. Ganyan po kumilos ng Panginoon sa akin, kaya ako po binabahagi sa inyo na tanda ng papasalamat sa bawat pangitain na alam kong gawa ng Diyos. Yun po, sa isip at puso ko, pinasasalamatan ko sa Kanya. Kasi po may naganap sa akin ng isang araw na bumabaybay po ako ng papuntang Baliwag. Meron po akong nadaan ng rainbow, kung may nakakita po sa inyo. Dalawang magkasuklob na rainbow. Yung pong nasa ilalim, napakaringal ng kulay. Talaga pong sinadya ko pong huminto sapagkat tinanggap ko po sa sarili ko yung sinasabi ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng mahal na Apo na walang pwedeng gumawa ng isang bagay na yon kundi ang Panginoon. Doon sa bagay na yon, nakikipagniig ang Panginoon. Yun po, inangking ko po yun sapagkat sa dating buhay ko po, baliwala po sa akin yun talaga. Na nakikita ko lang, dinadaanan ko lang. Subalit, nung makilala ko ang Panginoon, pinasalamatan ko siya ng lubusan sapagkat talagang lahat ng bagay na gawa ng Panginoon, nakikita po natin at pinapahalaga natin. Higit po lalo sa ating sarili na kung paano nga po tayo nakakatupad, nakakasunod sa Kanya. Siya lang po ang nakakabatid nun. Hindi po natin kailangan ipabatid sa kapwa natin sapagkat siya mismo ang nakakabatid at nakakaalam. Kahit sino po sa atin dito, higit nating kilalanin ang banal na Espiritu kung paano kumilos upang masambit natin ang pasasalamat sa Kanya. Sapagkat sa dakong ito, sa pamamagitan ng mahal na Apo, talagang nakita ko po yung katotohanan na sa 10 taon na pagsunod, paglilingkod sa atas ng Ama, patuloy niya akong ginagabayan. Sapagkat kung hindi po nakagabay ang banal na Espiritu, wala po ako rito. Yun po ang katotohanan na tuturang ko sa inyo. Sapagkat kung sa bilang tao kang naririto, baliwala ka lang. Hindi mo maunawaan yung mga bagay na ibinibigay ng Panginoon. Kahit kay ninong kapatid mo, kahit kay ninong nagbabahagi, higit lalo sa mahal na Apo Kunching. Sa bawat araw na binabahagi ng Panginoon, makikita mo yung katotohanan sa taong binubuksan yung kaisipan. Ganyan po ang Panginoon na talagang sa bawat araw nakikita ko po yung ginagawa niya sa pagkilos sa mahal na Apo Kunching at sa bawat isa. Na sa tuwing na sinasabi ko, ibinabahagi ng banal na Espiritu, hindi po binabahagi ng katauhan ng isang taong tumitindig sa dakong ito. Kaya po tayong lahat mga kapatid, mamulot lang tayo. Huwag nating tingnan yung nagbabahagi, kung di tingnan natin yung sinasabi ng banal na Espiritu. Sapagkat yung po ang katotohanan, wala kang masasambit sa dakong ito kapag tinawag at tumayo ka na mag-iisip ka ng sasabihin mo, kung hindi, ibabahagi sa inyo ng Panginoon. Nawa po sa bahaging ito, kamtin po natin yung ibinabahagi ng banal na Espiritu sa bawat tumitindig higit lalo sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. At ipatag natin yung ating sarili. Kung ang tunay na banal na Espiritu ang nasa iyo, kaya mong ipatag ang sarili mo, sabi nga ng mahal na Apo. Sapagkat yun ang katotohanan. Hindi man kumilos ang katawan mo, kung ang Espiritu na nananahan sa iyo, ibibigay niyang marapat. Ganyan po ang Diyos Espiritu. Nasa tuwin na dapat makilala natin sa dakong ito. Sapagkat sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, sa pagkilos at paglakad na sa harapang ito, doon, kung ikaw makikita at mapapatunayan mo kung Espiritu o katauhan ng sumasa Kanya. Kaya tayo pong lahat, magtiwala po tayo, manalig, makinig, at magsabuhay po sa bawat isa upang sa tuwin na kamtin natin yung pakinabang na mula sa ating Ama. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyo pong pagbabahagi at pagpapaliwanag kung paano nga po ang pagpasalamat na tinutupad ninyo para sa ating Panginoon. Kayo din po ang mga tip para po sa mga kapatid nating naririto upang kamtin po ang kagalingan na kanilang inaasam. At ngayon po, nasa ko pong ibigay sa inyo upang
Kamtin po niya ang bitamina sa bawat araw na kung paano bitamina po ng kanyang kaluluwa at katawan ang pagbabahagi sa harapan. Tinatawagan ko po ang aming Mother of the House, Mami Maris. Salamat po, Ama. Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Sadyang bawat araw, bawat hibla ng minuto at segundo na dumaraan sa buhay natin, bawat pagpikit mo, sadyang nakakintal sa puso't isip mo na dapat ay huwag kalimutan na pasalamatan ng Diyos. Amen po ba yun? Sapagkat sa bawat araw, habang nagbabahagi ang mga kapatid ko, ito po yung binabahagi sa isip ko sa kabila na mayroon akong binubulong kay Mami Beth na sabi ko nga, ang pasasalamat ay parang isang mathematics po yan na subtraction, multiplication, addition, at division. Yun po yung malinaw na binabahagi niya. At salamat sa Ama sapagkat para sa akin po, ang pasasalamat, hindi lang doon sa punto na puro bigay, yung puro add, kundi maging sa subtraction man, sa pagmaminus ng pagpapala at biyaya, lalo ko siyang pinasasalamatan. Buhay po ba ang Diyos? Bakit po kaya? Bakit baliktad, kapatid na Marisa? Sapagkat aking kawalan, sa aking kakulangan, siya po nagpupuno. Buhay po bang Diyos? Doon ko po nasisilayan higit ang pagkilos ng Diyos para patuloy ko siyang pasalamatan. Na sa bawat araw, may kasama pang buha ng galak yun kapag nagpapasalamat sa Diyos. Opo, kagaya po sa naganap sa akin kagabi na pinatutulog ko po yung alaga ko. Ito po ay hindi para itaas ang sarili, sabi nga ng kapatid ko nagbahagi, kundi ito po'y katotohanan na nagaganap sa bawat araw upang mahimay din po ng sinuman na mula nang naakay ako sa dakong ito at nakilalang Diyos sa katauhan nating mahal na Apo Kunching sa pamamagitan ng pangyarihan ng Espiritu, ayoko na pong limutin pa na hindi maiugnay ang isip at puso ko sa Diyos sapagkat hindi po ako mabubuhay. Amen po ba yun? O, sa dami po ng mga pinapasan, sa dami po ng dapat ukdin, kung bilang pagkatao, sadyang hindi nga po kakayanin. Amen po ba yun? Kaya doon ko po nasisilayan at nararamdaman na ang kapangyarihan ng Espiritu bilang bahagi niya sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching na ipinagkaloob po sa bawat isa, ay nararamdaman ko pong bulto. Bulto po, bulto, hindi bulto. Bulto, malaki ang bahagi ng banal na Espiritu. Amen po ba yun? Kagabi, 10:30, hindi pa tuloy ang alaga ko. Sabi ko kay kapatid na Pearl, sabi ko, kapatid, paano ko ba hahatiin ang oras ko? Sabi ko, 10:30 na, hindi pa natutulog ang alaga ko. Magbababa pa ako ng lalaban bukas. 30 ng gabi, iikot muna ako doon sa mga alaga, tapos ako magbababad ako. Habang naaaliw po ako siyang manood ng yung usong-usong ngayon, ayokong sambitin sapagkat baka mabang ako sa TV. Sabi ko, tinakot ko po siya, anak, ako pinanonood mo, alam mo kako, sa demonyo yan, satanista yan. Isipin mo yung mga bata, makapanood lang ng ganyan, ayaw nang kumain, ayaw matulog, naaaliw sila doon sa aliw ng mundo. Buhay po ba ang Diyos? Ewan po ba yun? Alam mo, nagalit sa akin sapagkat idol niya. Sabi ko, anak, sige, kung dyan ka lang, hindi ka matutulog, bukas pag nahilo ka, gagapusin kita. Sabi kong ganun po. At ito po, habang sabi niya, sige mami, matutulog na po ako. Lumuwal po ako. Sabi ko, Ama, makulimlim ang langit at nakikita ko po ang pagsila ng bituin ay talagang karampot lang, tuldok lang. Habang daladala ko po yung aking ibababad na labahin, sabi ko, 11:00 na, tamang-tama, maghihintay na lang ako para magdasal. Subalit, naantig ako dun sa, nakita ko po yung mga hugis, rosaryo na bituin, at maraming madilim. Sabi ko, Ama, ayoko na pong humingi para namimiss ko yung nandito po kami na bumabagsak ang bulalakaw, sa pagkasama namin mahal na Apo, naghihintay kami bulalakaw.
Sabi ko, hindi ko po yun hihingin. Alam ko po na higit na sa sapat ang bituin ay pinasilay mo na andyan na, walang humahawak na tao. Subalit hindi sila nalalag upang patuloy kong panaligan at pasalamatan ka bawat araw. Hanggang pagtingala kong ganyan, wala nga bulalakaw. Subalit yung mga bituin na nasilayan kung tuldok lang, para silang yung ng sasakyan, ilaw ng sasakyan na napakakinang ng kanilang mga Sabi ko, Ama, salamat sa iyo muli sa pagkakataong ito. Madilim mang pagmasdan kung ang liwanag mo ang mangingibabaw, ano man ang tinatahak bawat araw, sa pamamagitan ng Espiritong Banal, sa katauhan ng inyong kinalugdan, sa dako mong tipanan, patuloy kaming mabubuhay. Buhay po ba ang Diyos? At yan po, ang papuri at pasasalamat bawat araw na inihahandog ko po sa ating Panginoon at sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, na nagparaya, nagsakripisyo upang tanggapin ang misyon na ipinagkaloob ng Diyos. Pinupuri ko po ang Ama at sa kanyang katauhan po ay tinanggap niyang lubos, maging sa pamilya po niya. At sa ating lahat, dapat nating purihin ang Ama sapagkat sa dakong ito, nakipagtipan siya sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat po, Mami, sa inyo pong pagbabahagi. At nawa po sa